Magandang araw, good day. Welcome po sa ating episode. I'm Lyndon Catulong. Pag-usapan natin ngayon itong batas na sinulong ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito'y patungkol sa pagpapa-house arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito naman ay sinang-ayunan, mga kababayan, ni Senator Marcolita. Ito ang lumabas na balita, mga kaibigan, na nakasabi po dito. Senator Alan Cayetano has defended his resolution advocating for interim house arrest or embassy detention sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang hiling niya ay permissible daw under international law. Dito sa naturang balita, mga kababayan, nakasaad po, Duterte is currently detained at Scheveningen prison in the Netherlands, awaiting trial for alleged crime against humanity. Sa resolusyon, mga kababayan, ni Cayetano, pinapaliwanag niya dito sa Senate Resolution 17 na pinail po noong July 10 na nakasabi, the sins of the Senate and is directed towards the Philippine government, not the International Criminal Court, mga kababayan. The Senate resolution is asking to make it clear that the sentiment of the Senate and the Philippine government is to move to find a way by the rules of International Criminal Court that President Duterte will not be isolated in their jail, wika pa ng senador, mga kababayan. Ito, drawing a parallel to the case of Juma Sison, the founder of the Communist Party of the Philippines, who was granted asylum by the Netherlands. Sabi ni Cayetano, Winisyon niya why Duterte's situation should be more restrictive. Parang nagtanong siya, bakit itong sitwasyon ni former President Duterte para bang napaka-stricto dito? Rinistrict talaga siya, mga kaibigan. Naglalaro sa utak niya ang mga katanungan, mga kababayan, kagaya din ng mga katanungan ng madlang Pilipino. Ano po? Sabi dito, if that's okay with him, why is President Duterte is more restrictive? Na tinatanong, bakit kung okay doon kay Juma Sison, yung panahon na yon, bakit sobra namang restrictive, sobrang kahigpit dito, mga kababayan, sa dating Pangulong Duterte? Siyempre naman, makapagtanong ka eh. Ano po? Bakit sobra nga talagang napakahigpit, mga kababayan, dito sa case ng dating Pangulo? Yan ang hindi natin maintindihan nga eh. Napakahigpit talaga, mga kaibigan. Anong meron dito? Hindi po ba? Kaya po, hindi maiwasan natin magtanong tayo, mga kababayan, kung bakit ganun. Ang lagi nilang sinasabi, meron daw rest. Yung laging sinasabi. Kung ang tao naniwala sa ating kasalukuyang gobyerno, anong risk na pwedeng katakutan natin, mga kaibigan? Kung ang kasalukuyang gobyerno natin ay in full control of the situation, ano po, because lagi naman nilang sinasabi na ang gobyerno ay gumagawa ng mga kabutihan sa kasulukuyan. Wala tayong problema doon. Thank you. Ano po? Mas igian pa, dagdagan pa. Okay yun. Yan naman ang hinahanap at kinakailangan naman ng tao talaga eh. Dapat igian ng gobyerno ang serbisyo maibigay sa tao. Ano po? Pero dito sa ating dating Pangulo, napakahigpit, mga kababayan. Ano po? Yan ang hindi maintindihan din.
Even si Senator-elect Marcolita, mga kababayan, hindi niya maintindihan bakit ganyan kahigpit ang ICC. Ano po? Pinagkumpara ni Senator Cayetano, mga kaibigan, yung case ni Juma Sison, yung former Communist Party of the Philippines leader, mga kaibigan. Mas matindi pa yun. Alagang ang purpose doon is to topple the government at palitan nila ng kanilang panggobyerno po. Mas grabe yun. Alam niyo yun? Samantala itong kay former President Duterte, mga kababayan, inayos lamang po ang mga hindi magandang pangyayari sa ating bansa. There is no purpose or intention whatsoever para po magpalit ng gobyerno. Ano po? Kaya nga bumaba siya after nanungkulan, mga kababayan, as per Constitution, meron siyang 6 na taon in one term doon sa pagiging Pangulo. Bumaba siya ng matiwasay na pagbaba. Walang iniiwang mga kung anong salita. Basta bumaba siya, tinurn over sa bagong gobyerno. Yun lang. Tayo ngayon, nagtaka, mga kaibigan, bakit ganito ang treatment doon sa ating dating Pangulo. Ano po? Kaya kung minsan, mga kababayan, hindi natin maiwasan na maisip yung nangyari nung former president. Yung tatay ni Bongbong Marcos, mga kaibigan, yung ating presidente ngayon. Di ba? Pero mapalad siya. Di ba? Mapalad siya. Bakit po? Napauwi dito sa ating bansa, mga kababayan, ang kanyang labi, ang kanyang bangkay. Kahit na may mga issues na kung ano-ano, o kesyo hindi daw, wala na ako doon. Ang importante is that napauwi sa ating bansa, napalibing, mga kaibigan, dyan sa libingan ng bayani because no objection of then President Rodrigo Duterte. Kita mo yun? Di ba? Grabe. Yan ang nagawa ng dating presidente. Anyway, matuloy tayo, mga kaibigan. Kaya po nagtanong si Senator Cayetano na ang sitwasyon ni Duterte sobrang restrictive. Samantala, yung Communist Party of the Philippines leader noon, grinant ng Netherlands ang kanyang asylum. Kita mo yun? If that's okay with him, why is President Duterte is more restrictive? Question mark. Yun ang tanong ni Senator Cayetano. Sabi niya, yung 80-year-old former president, may health conditions na po yun. He may have health concerns and thus requires a more lenient approach. Si Senator Bongo, si Senator Bato, at saka si Robin Padilla, mga kaibigan, ganun din. Sila din maghahain po, magpapile ng alintulad resolusyon ng ginawa ni Senator Cayetano, mga kababayan. Because of these acts na ginagawa ng mga senator na ito, nakita naman nila, mga kababayan, na hindi naman ganun talaga kahigpit dapat ang maibigay, mga kaibigan, doon sa dating presidente. Because of their stand na nandoon na yon, napadala na nila. Under question nga yung paraan ng pagpapadala. Ano po? Kaya nga po, ang daming mga may alam sa batas, mga kaibigan, ang di nila maintindihan kung anong nangyari. But those were part of the history, mga kababayan. Because of their moves, mga kaibigan, ang ating Vice Presidente nagpapasalamat sa mga senador na ito sa paghain po ng resolution pushing for the House arrest
sa kanyang tatay. Ang sabi niya, we thank them for their concern for President Duterte, and we thank them for supporting the move for the interim release of former President Duterte. So we are grateful to the senators for expressing this in a Senate resolution, sabi ng ating Vice President. While ang ating isa naman senador, si Senator Amy Marcos, buboto daw siya sa resolusyon ay ihahain ni Senator Cayetano at may suporta pa na makukuha niya doon kina Senador Bongo, Senador Bato, Robin Padilla. Ito, Amy Marcos. Sabi niya, buboto siya mga kababayan. Sabi niya, of course, I agree with them. But, on the other hand, I know that the ICC won't notice us no matter what they say. That's why, aside from the resolution in the Senate that maybe they will just ignore it, let's continue to collect evidence and defend the President within the ICC process, sabi ni Marcos. Okay? So, alam niyo mga kababayan, hindi ko rin maintindihan ang iba eh. Sa kanila yon. Until now, nagginala pa sila mga kaibigan sa ating senador Marcos. Ang tingin ko, mga kaibigan dito, hindi ito madali na desisyon. Mabigat na desisyon ang ginawa ni Senator Amy for openly talking about itong kaso ni former President Duterte, and even publicly giving statement na magsusuporta po doon sa mga ihahain ng mga resolusyon na kasama niyang mga senador, ni Senador Cayetano, Bongo, Bato, Robin Padilla. Openly sinabi mo yan, mabigat yon. But still, meron pa rin mga hinala doon sa kanya mga kaibigan. May ilan, I do not know bakit po ganun. Well, sa kanila yon. Pero sa akin naman, it's not easy mga kababayan kung hindi nasa sa puso talaga yung gusto niya mangyari na magkaroon ba lang ng hustisya, lalong-lalo na dyan sa pagkaditine ni former President Duterte, at yung paraan po na pinadala, hinuli at pinadala siya mga kababayan sa Netherlands. Well, nasa sa senador ito, Senator Amy Marcos. Paano nga mapatunayan? Ang daming panawagan sa kanya. If kung totoo talaga nagmalasakit ka and you are for justice kay former president, sige na, magsalita ka. Sabihin mo kung anong gusto mong mangyari diyan sa kapatid mo. Mahirap din. Alam mo yun? Sa atin siguro simple madali nating sabihin po. Pero sa tingin ko on her part, kung tayo ang nasa sa kanyang shoes, mukhang siguro mahirap din. Because ang alam niya nagkalintik-lintik itong kanyang administrasyon ng kanyang kapatid dahil sa mga tao dyan sa paligid Yung mga issues personal doon sa kanyang kapatid, mga kababayan, problema ng kanyang kapatid yon. But ang dito ang pinag-uusapan natin, yung about running of the government na nagkalintik-lintik po hanggang sa umabot pa na tuluyang nagkagulo-gulo na tayo dahil sa hinuli na sabi nila illegally hinuli ang dating Pangulo at pinadala sa Netherlands. Mahirap itong ICC mga kababayan, hindi mo rin maintindihan, question na nga ang kanilang jurisdiction kasi wala nga process, patuloy pa rin nilang hinawakan doon. Hindi natin maintindihan nga ang daming mga questions mga kababayan na hindi natin maintindihan. Kaya ulitin ko po, sabi ni Amy, of course I agree with them. But on the other hand, meron din siya parang reservations
I know that the ICC won't notice us no matter what they say. Hindi daw parang, hindi tayo mapansin. Kahit na anumang sabihin mga kababayan nila. Yun ang kanyang paningin. That's why, aside from resolutions in the Senate that maybe they will just ignore it, let's continue to collect evidence na lang, ang sabi niya, and defend the President within the ICC process, mga kababayan. Ang wika ng ating Senator Amy Marcos. Okay? So, itong issue na ito, mga kaibigan natin, until now, mga kababayan, ito pa rin ang hindi mawala-wala hanggang sa ngayon. Imagine mo every time may sinasabi ang spokesperson ng ating palasyo, laging naikukunik, mga kababayan, yung Duterte. Kahit na dyan, itong sa latest na mga issues, mga kababayan, dyan sa nawawala ng mga sabungero, yung nag-uhukay daw sila, naghahanap ng mga buto-buto na doon daw tinapon. Pati ba naman, mga kababayan, yung mga buto daw na iilan na continue ang investigation nila. Sabi pa ni DOJ Secretary Remulla, mga kaibigan, maybe may kaugnayan daw sa AJK o AJK and war on drugs noong kapanahon ni former President Duterte. Linilink naman doon. Ano po? Ang kinatatakutan natin na baka sa ending nito sabihin, kayo na ang ikaw suspect ng isa sa mga nagpapatay kay Rizal. Mga usapang pangbarbiro. Ano po? Mahirap nga mahirap. Yan ang hindi natin, mga kababayan, maintindihan. Okay? But I am for an investigation, ha. Baka sabihin naman, mga kababayan, na eto, may nakikita tayo, pabayaan na lang yan. Go ahead with your investigation. Ano po? At saka imbestigahan na rin. Hindi natin alam yung mga ibang namatay dyan. Involved pa yung ilan dyan na mga nasa sa gobyerno natin. Baka isa handiwork, mga kababayan, ng mga rebuilding CPP, NPA, mga kababayan. Hindi natin alam. Ano po? Kasi meron din silang baril eh. Alam ninyo, sa history ng ating bansa, mga kaibigan, ang CPP, NPA, ang daming pinatay, mga kaibigan, dito sa ating bansa. Ano po? If you will recall only in Davao City na ginawang experimental area, mga kaibigan, ng komunista, Partidong Komunista ng Pilipinas, using their armed wing, the New People's Army. Grabe po ang patay. Mga buto na nahukay kung saan-saan na lang ilibing, mga kaibigan, at kung saan-saan na lang itinapon nung kapanahonan yung mga tao. Those were the sad days, mga kababayan, in Philippine history. Bakit hindi yun isamang imbestigahan na lang? Di ba? Yung mga ganun, bakit yung mga taong namatay noong kapanahunan during the NPA rin, mga kababayan, dito sa ating bansa, wala ba yun silang mga taong they don't have a rights to claim? Yung mga pamilya doon, are they not looking for justice for their victims na membro ng pamilya po? Are they not looking justice for them?
I think they are looking justice for them. Di ba? Eh bakit ngayon lang naghahanap ng justisya na mga ganito? Yung panahon na yun, masakit. Intriga ka lang, pinatay ka na. Mas grabe yun. Itong nangyari, mga kababayan, sa ating dating Pangulo, on war on drugs. Tingnan ninyo ngayon. Ang daming namamatay. But ang PNP nagsabi, as per our record, we are much pretty happy that crime rate in the Philippines is getting lower. Sabi nila. Getting lower. Well, hindi nila, mga kababayan, na itinanggi na may krimen na nangyari. But, mababa lamang daw. Pero tingnan ninyo. Look ha. Yung mga biktima ngayon, mga kaibigan, ay naku po. Nakita ninyo? Yung isang, yung driver, mga kaibigan, na tinapon na lang sa isang lugar sa Luzon. Ano po? Diba? Nahuli nga ang suspect. But look, mabuhay pa ba yung biktima? Hindi na. Ano po? Hindi na mabubuhay. Ang daming nangyayari, mga kaibigan. Go to Davao del Norte, sa Davao Province, Tagum City. UP student ha, dito sa Manila. I understand UP Diliman student, mga kababayan. From Tagum City, Davao del Norte, Province of Davao del Norte. Umuwi lang para magbakasyon for 2 weeks. Pero hindi na inabot, hindi naubos niya ang kanyang 2 weeks vacation, mga kaibigan. Ano nangyari? Pinasok, linoob ang kanilang bahay, mga kababayan, at sa kasamaang palad, pinatay siya sa loob. O ano yon? Hindi na lang bibilangin yon. Nabiktima siya, mga kababayan, ng mga tunturgo, ng mga kriminal. Eh, bata-bata pang mga kriminal eh. Yung mga sinabi nilang suspect, ang batang-bata pa. Pinakalitis, mga kababayan, na nalaman ko ngayon, alam niyo, pumunta daw ang taga-human rights doon sa mga minors na nakulong. Kasi minors eh. Kaya ako nagtaka, bakit after sila doon sa mga suspect, hindi sila after doon sa biktima? What happened to you? Gusto ninyong alamin ang karapatan? Gusto ninyong alamin ang karapatan ng mga suspect? Ha? Pero yung karapatan at paghanap ng hustisya doon sa biktima, hindi man lang kayo pumunta doon? Anong klase? Hindi natin maintindihan eh. Parang silang kayo, gusto nila, sige, dumami kayo ng dumami dyan sa labas. Gumawa kayo ng kalukuhan dyan. Gumawa kayo ng krimen. You are protected by us. Para bang ganun na ang intindihan natin? Is this proper? Is this right? Mukhang sa tingin ko, mga kababayan, there is something wrong na sa atin. Ano po? Yung mga biktima, mga kababayan, ay nako. For your comments, just write down below. Don't forget to share, like, and subscribe to my channel, Broadcasters Viewpoint. And huwag kalimutan din, i-click ang notification bell para lagi po tayong updated.